chapter 3. Genesis chapter 3. So, happy Lord's Day! Are you happy today? Amen? So, mainit ang panahon, pero mas mainit ang ating paglilingkod. Amen? Salamat sa Panginoon. Ilang degrees kaya tayo ngayon, no? Wala pa yan kung ikumpara sa impyerno. Sa impyerno kaya, ilang degrees? No? Hindi siguro malaman, no? Sobrang init. Pero, praise God, mas mainit ang ating paglilingkod. Amen? So, tuloy lang. Ano sinabi ko? Genesis chapter 3. So, ang pag-uusapan natin ay dito sa verse 1. Serpent. Alam nyo ba anong serpent? Anong serpent? Ahas. Or snake. Ang title ay Beware of the Serpent. Amen? Beware of the serpent. Verse 1, basahin po natin sa amen kung nakita natin. Sabay-sabay natin basahin. Mga bata, ready na. Basa kayo ha? Ready? Go. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. Verse 2, And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. Verse 3, But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Verse 4, And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. 5, For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. 6, And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Verse 7, And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran na nandito ngayon, this afternoon, pagpalain niyo po sila. At sa mga hindi namin nakasama this afternoon, we're always praying for them, Lord. Niyo po silang patuloy na biyaya ng kalakasan upang sa mga susunod na aming paglilingkod ay makasama po muli namin sila. Maging sa mga bisita, Panginoon, at kayo po ang patuloy na magpagaling sa mga kapatiran na mga may karamdaman, Panginoon. Purihin ka at i-bless niyo po ang aming pag-aaral ng iyong salita. Dalangin po namin ang Diyos, Banal Espiritu po mag-guide sa aming magpaunawa at magpaalala patungkol po sa iyong salita. Patawad po muli sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala sa inyo pong harapan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Maaari na pong maupo ang bawat isa. Okay, so alam nyo, ang book of Genesis, alam natin, this is the beginning. Sinabi pa lang sa Genesis 1:1, In the beginning, God created the heaven and the earth. So, dito nag-umpisa ang creation, mga kapatid. So, alam nyo ba merong doktrina dito na pagdating daw sa verse 2, tingnan, i-check nyo lang sa Genesis chapter 1. Sa verse 1, yan yung introduction ng paglikha ng Diyos. Pagdating sa verse 2, And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. Pag inanalyze nyo yan, ano ibig sabihin yan? Di ba bago mag-create ang Diyos, una kadiliman muna? Kadiliman, tama? Alam nyo ba, merong mga nagtuturo na ang explanation nila dito sa verse 2, yung darkness daw dyan, meron ng creation dati. Ang nangyari, nagkagulo sila. Hanggang sa nasira, hanggang sa lumaganap yung kasalanan, nasira, nag-create ulit ang Diyos ng bago. Yun ang explanation nila sa verse 2. Pero huwag kayong maniniwala doon, mga kapatid, ha? Kasi pag inanalyze mo namang maigi, bago maglikha ang Diyos, darkness muna talaga. Amen? Amen? Siyempre, kaya nga sabi sa verse 3, tignan nyo sa verse 3.
Let there be light, sabi ng Diyos. And there was light. Siyempre, sa madilim, walang-wala pa talaga. Kaya sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Okay? So, ilang days pong naglikha ang Diyos dyan? Ilang days naglikha ang Diyos? Mamaya na yung cellphone. Nika, makinig ka. Ilang days naglikha ang Diyos? 6 days, tama? Yung pang 7 ay nag-rest siya. Okay? So, nung naglikha ang Diyos, kasama na dyan yung tao. Sa pang-anim, yun yung tao, tama? Nung nilikha ng Diyos. Diba? Last yun. Pero special yung tao. Nung nilikha ng Diyos yung tao, anong ginawa niya? Kumuha siya ng lupa, tama? Tapos anong ginawa niya? Hinulma niya yan, tapos pinorma niya ang tao. Tapos hiningahan niya. Kaya alam niyo, galing tayo sa lupa eh. Sabi ng Biblia eh. Kaya pag hindi kayo naligo, amoy? Amoy? Pag hindi tayo naligo, amoy? Amoy lupa. Kaya pag kinuskus nyo, di ba? Try nyo ikuskus ngayon yung ano nyo. Yung praso nyo. Ano lumalabas? May libag. Kasi galing tayo sa lupa. Amen? At pag tayo namatay, babalik din tayo sa lupa. Okay? Pero yung pag-create sa atin ng Diyos, mga kapatid, ay, tawag dyan, very special. Okay? Hindi niya sinabi na magkaroon ng tao at nagkaroon. Yung mga hayop, halaman, ilaw, di ba sinabi niya yan? Magkaroon ng liwanag, nagkaroon. Magkaroon ng hayop, nagkaroon ng hayop. Okay? Pero pagdating sa tao, talagang kumilos ang Diyos, kumuha siya ng lupa. Pwede niya namang sabihin na magkaroon ng tao at magkaroon. Di ba? Pwede naman yun. Pero kasi, very special tayo sa harapan ng Diyos. Amen? At nung nilikha ng Diyos, si Eva at si Adan, inilagay niya ito saan? Saan niya nilagay yan? Sa Garden of Eden. Garden of Eden. Okay. So, mga kapatid, sa langit, okay, nandun si Lucifer. Si Lucifer, isa itong anghel. Ano nga ibig sabihin ng Lucifer? From the word, from the word lucis. Ano ibig sabihin? Nakakita na kayo ng paputok na lucis? Ha? Anong pag nakakita kayo ng paputok na lucis? Ano makikita nyo? Di ba yun yung maliwanag? So yan ang ibig sabihin ng lucis. Ibig sabihin, sobrang liwanag. Okay? So yan ang meaning ng pangalan ni Lucifer. Ibig sabihin, maganda. Alam nyo ba kung sa pinakamagandang anghel sa langit, si Lucifer yun. Ang ganda ng ministry niya, pero sa isang iglap lang. Diba? Nagkaroon siya ng hangarin na higitan niya ang Diyos. Siya ang papalit sa trono ng Diyos, higitan niya ang Diyos. Siyempre, alam naman natin na ang Diyos ay all-knowing. Diba? He is omniscient. Alam niya yung kaisipan ng bawat isa. So, alam niya yung mga nasa isip ng anghel. So, si Lucifer, gusto niyang higitan ng Diyos. So, ang ginawa ng Diyos sa kanya, binagsak siya. Okay? At nung binagsak siya ng Diyos, kaya nga pagdating dito sa lupa, nabago yung kanyang pangalan. Ano ang pangalan niya? Satan na ang ibig sabihin ay mandaraya. So bakit mandaraya? Kasi nung binagsak siya ng Diyos, bago siya binagsak, nakapandaya pa siya ng mga anghel. Kaya nung binagsak siya ng Diyos, kasama yung mga anghel na nagrebelde rin sa Diyos, mga nadaya. Okay? Kaya nung pagbagsak ng Diablo, ayun, nakita niya ngayon si Eva at si Adan. Kaya pagdating sa chapter 3, tignan natin. Sa chapter 3, ito na yung serpent. Okay? Pastor, anong ebidensya mo na ang serpent na yan ay ang Diablo? Okay, tignan natin. Okay, para makita nyo saan sa Biblia na malalaman na yan ang Diablo. Sa Revelation, tignan natin. Revelation chapter 12. Revelation chapter 12. Papakita ko lang sa inyo mga kapatid na yung ahas doon or yung serpent doon, ang Diablo ang tinutukoy. Okay, Revelation chapter 12 verse 9. Revelation chapter 12 verse 9. Okay, sige, basahin po natin. Ready, go. And the great dragon was cast out, that old serpent, called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Kaya tingnan nyo, sinabi he was cast out into the earth, and his angels. So nakapandaya din siya ng mga anghel, marami siyang nadala. Okay, sino yung sinabi dyan na old serpent? Devil.
Other term ng devil, Satan. Amen? Ano pa sa chapter 20? Tingnan pa natin. Chapter 20 verse 2. Chapter 20 verse 2. Ayan. Basahin natin. Ready, go. And he said, and he laid, verse 2, ready, go. And he laid hold on the dragon, the old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years. Okay? So, yung old serpent dyan, yung serpent sa chapter 3 ng Genesis, balik tayo. Sino? Devil. Or si Satan. Okay? So, anong ginawa ni Satan, mga kapatid? Dinaya niya ngayon si Eva at si Adan. Okay? Kaya tingnan nyo dyan. Now the serpent was more subtle than any beast of the field. Pag sinabing subtle, ano yun? Pinaka-wise. Wise. Okay? Pinaka-wise. Mandaraya. Wise talaga, mga kapatid. Okay? Pinaka-mandaraya saan? Any beast of the field. Kaya pagdating sa verse 2, nung nakita niya si Eva, si Eva muna. Diba? Sabi sa verse 2. Dito pa lang may instruction na, mga kapatid eh. Dito sa chapter 2, may instruction na ang Diyos. Okay? Instruction ng Diyos kay Adan. Tapos yung instruction ng Diyos kay Adan, kailangan niyang ipasa sa kanyang pamilya, kay Eva. Tama? Kaya ano ibig sabihin nun, Pastor? Yung responsibilidad. Kaya nga mahalaga ang responsibilidad ng tatay sa tahanan. Okay? Kaya ang tatay talaga ay kailangan maligtas, kailangan maglingkod sa Panginoon kasi yun ang responsibilidad niya, na dalihin niya yung pamilya niya na maglilingkod din ng matapat sa Panginoon. Amen? Kaya dito, ang binigyan ng instruction ng Diyos ay si Adan. Tapos, pinasa na lang yung instruction kay Eva. Okay, nandiyan yan, mababasa nyo yan sa chapter 2. Okay? Sa chapter 2. Ngayon, pagdating sa chapter 3. Chapter 3, ayun na, nakita na. At sabi dyan sa verse 2, and the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. So sa verse 1 pa lang, nagtanong na ang diablo, yung serpent. Sinabi ba talaga ng Diyos? Yeah, hath God said? Sinabi ba talaga ng Diyos na huwag kakainin? You shall not eat of the tree of the garden? Sabi ng babae, ano sabi? Sabi ni Eva, we may eat of the fruit of the trees of the garden. Pwede naman kami kumain ng mga bunga ng bawat puno. Pero yung bunga, sa verse 3, tingnan nyo, pero yung bunga na nasa gitna ng hardin, ang sinabi ng Diyos, huwag kainin. Dinagdagan pa nga niya yung instruction ng Diyos eh. Ayun o, sa verse 3, ye shall not eat of it, neither ye shall touch it. Ano ang instruction ng Diyos? Huwag kainin. Pero pagdating sa kay Eva, dalawa na yung instruction, huwag kainin, ni hawakan. Sino kaya ang nagdagdag ng instruction dito? Maaring si Eva, maaring si Adan, no? Siguro naging advance lang yung isip ni Adan. Na bukod sa huwag kainin, huwag hawakan, para hindi na talaga lapitan ni Eva. Okay? Pero instruction lang ng Diyos dito, huwag kainin. Okay? Pero ang nakakalungkot dito, nadaya. Sabi ng verse 4, and the woman, and serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Kasi yun ang magiging resulta pag kinain, tama? Mamamatay. Pero sabi ni Satan, hindi kayo mamamatay. Kasi sabi sa verse 5, alam kasi ng Diyos na pag kinain nyo yan, mabubuksan ang inyong mga isip at magiging Diyos din kayo. Grabe yung pandaraya ni Satan, no? Grabe, no? Grabe, hindi naman talaga kayo mamamatay. Ang totoo niyan, pag kinain nyo yan, magiging Diyos. Di ba? Saan nakalagay yun? Sa verse 6, tama? Verse 5. And ye shall be as gods, magiging Diyos din kayo. Sino ba naman ayaw maging Diyos? Kung kayo bibigyan ng pagkakataon na maging Diyos, gugustuhin nyo ba? Diyos, makapangyarihan eh. Tama?
Paano kaya pag ikaw ang naging Diyos, no? Paano kaya pag tayo ang naging Diyos? Ano kaya mangyari? Diba? Kaya dito, sa verse 5, sabi ng Diablo, ang totoo niyan, magiging Diyos din kayo. Kaya dali-dali kinuha ni Eva yung bunga at kinain niya. Okay? So, number 1, mga kapatid, ano yung title natin? Beware of the serpent. Yung pagkilos po ng kalaban natin sa Old Testament, alam nyo ba hanggang ngayon, yan pa rin yung ginagamit niyang taktika para dayain tayo. Amen? Yan pa rin. So, number 1, okay, beware of the serpent. Number 1, the serpent can lead us to doubts. Okay? The serpent can lead us to doubts. Ano ba yung doubts? Mga pagdududa. Doubts. Okay? Pagdududa. So, dito sa ating binasa, mga kapatid, isa sa tinanim ng Diablo kay Eva ay ang pagdududa. Okay? Tingnan natin maigi. Okay? Sabi sa verse 1, okay? And he said unto the woman, yeah, hath God said, ye shall not eat of the tree of the garden? Sinabi ba talaga ng Diyos? Tingnan nyo anong mapapansin nyo dito? He is trying to lead si Eva sa pagdududa. Tama? Paano paraan? By questioning God's word. Diba tinanong niya, sinabi ba talaga ng Diyos? Sinabi ba talaga ng Diyos na huwag kakainin? So, nagtatanim ng pagdududa. Kaya yung si Eva, parang na-confused din si Eva. So, nagtanim ng pagdududa yung kalaban. Alam nyo ba nangyayari sa panahon natin ngayon yan? At ewan ko kung naka-experience kayo ng ganyan. Na may mga question, may mga ibang Kristiyano na nakaka-experience ng ganyan. Na natataniman sila ng pagdududa. Sinabi ba talaga ng Diyos na, totoo ba talaga na kapag ako ay nagbalik ng tithes and offering, pagpapalain ba talaga ako ng Diyos? May mga ganon. Totoo ba talaga pag ako ay naging matapat sa Diyos? Pagpapalain niya kaya ako? May mga doubts. Amen? Amen. May mga pagdududa. Yung sinabi ba talaga, yung mga ganyan. Mga kapatid, tayo, ang ating stand dito, mga kapatid, as long as na sinabi ng Biblia, then wala nang pagdududa yan. Amen? Pag sinabi ng Biblia sa Joshua 1:8, pag binasa mo ang Biblia day and night, ano sabi doon? Magkakaroon ka ng good success, at pag in-apply mo yan, good success, then huwag mong pagdudahan yan. Amen? Amen. Huwag mo nang i-entertain yung tanong ng kalaban. Sinabi ba talaga ng Diyos? No? Na pag ginawa mo yan, pagpapalain ka, hindi naman siguro totoo yan. So, huwag na natin i-entertain yung mga pagdududa. Amen? Alam nyo, ang tindi ng nagagawa ng pagdududa. Kaya dahil sa nagduda na si Eva, ayun na, nawala na. Diba? So, kinestyon ng Diablo, kinestyon ng Diablo si Eva. Okay? And then pangalawa, yung letter B, by contradicting God's word. By contradicting God's word. So, bukod sa pagtatanim ng question kay pagtatanim ng pagdududa kay Eva, tinry pa ng Diablo na kontrahin yung salita ng Diyos. Paano kinontra, pastor? Diba sabi ng Diablo, hindi ka naman mamamatay. Ang totoo nga niyan, pag kinain nyo yan, magiging Diyos din kayo. O diba? Kinontra niya, mga kapatid. Kaya, sa atin, mga Kristiyano, isa sa nagpapababa ng ating pananampalataya ay ang pagdududa. Amen? Huwag na tayo magduda. Pag sinabi ng Diyos na pagpapalain ka niya, then go for it. Amen? Pagpapalain niya ako. Pag sinabi ng Diyos na sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, unahin ko lang ang Diyos. At pag sinabi ng Biblia, and all these things shall be added unto you, mangyayari po yan. Amen? Tandaan nyo, bawat pangako ng Diyos dito sa Biblia,
mangyayari at mangyayari yan. Sabi nga ng Biblia, kahit na tuldok or kubit, matutupad yan. Lahat. Yung prophecy sa future, matutupad yan. Okay? At lalo na yung mga pangako ng Diyos. Kaya sa Biblia, maghanap kayo ng mga pangako na pwede niyong panghawakan. At yung pangako na yan, huwag kayong magduda. Okay? Huwag kayong magduda. Ako bilang pastor, ang diablo ba nagtatanim ng mga doubt sa akin? Yes. Pero hindi ko dapat entertain yun. May time na bubulungan ka ng kalaban, wala na yung gawain dyan, hindi na kayo uunlad dyan. Tignan nyo, iilan lang ang bilang nyo. Oh. Di ba? So pag in-entertain mo yun, manghihinang ka, tama? Amen? At hindi naman makakatulong. Wala na, hindi na kayo ano dyan. Tignan nyo, yung mga tao sa paligid, hindi na nga nagsisimba sa inyo. Karamihan na nga nagsisimba, mga malalayo na. Wala na talaga yan. Hindi na. Lahat ng doubt, lahat ng pagdududa, itatanim sa iyo ng kalaban. Amen? Sa inyo, sa piano, paring tataniman kayo ng diablo dyan. Wala, tignan mo, hirap ka sa piano, di ba? Wala, hindi ka na matututo dyan. Hanggang dyan na lang yung alam mo. Na-try nyo na ba yan? Ako dati, ganyan na rin ako eh. Dati nung nasa Bible school ako, nagpa-practice ako ng piano. Alam, hirap din talaga ako. Parang nakikita ko pa nga sa inyo, mas mabilis kayo nag-improve kaysa sa akin. Kasi ako, matagal din akong natuto sa piano ha. Ang tigas kaya ng kamay ko dati. Ang tigas. Ang pinanghawakan ko lang doon is, sabi ko, nakikita ko kasi yung pianista sa Project 8 eh. Sa Sending Church ng Bulacan kung saan ako nag-aral sa Bible School. Kasi sabi yung magaling, marunong. Ang pinanghahawakan ko doon is, sabi ko, yung Diyos niya at Diyos ko iisa lang. Kaya kung kaya niya, kaya ko rin to. Kaya ang ginawa ko, ang advice sa amin, kung gusto mong gumaling, practice lang yan. Practice. Yan yung advice ko sa inyo, di ba? Mga nag-aaral sa piano. Practice. Wala nang ibang mas the best para maging matuto ka sa piano. Practice lang talaga. Amen? Aral-aral. Tapos minsan, sakit pa sa ulo, no? Lalo na pag may mga nota. Pwede naman ako mag-widong. Pero sabi ng prof namin, hindi, eto, nota. Kaya pagdating ng nota, wala na. Ano ka na, no? Pero pag wido, okay lang. Pero pagdating sa nota, anak ko, ang sakit sa ulo. Tapos babasahin mo pa isa-isa. Tapos may alto pa, tapos may tenor pa, may bass pa. Ganyan yung gagawin nyo. Magle-level up tayo ngayon, puro soprano lang kayo. Sunod yan, susunod na natin. Di ba sa songbook meron dyan? Soprano, alto, tenor, bass. Ngayon, puro soprano lang kayo. Sunod yan, isusunod ko yung To God be the glory, pero kasama na yung alto. To God be the glory, pero kasama na yung tenor. To God be the glory. Yung bass kasama naman na, di ba? Bass tsaka soprano pa lang kayo eh. Time will come, isasama nyo na yung alto tsaka sa tenor. So pag ganun, parang gusto mo nang mag-give up. Ako, dumating sa point na parang ayoko na. Ayaw yata sa akin ng piano ah. Ganun pa eh. Ayaw yata sa akin ng piano ah. Pero sabi, sige lang, practice ka lang. Dumating sa point na hanggang ating gabi, practice. Tuloy lang, sige lang. Sabi ko, kung kaya nila to, kaya ko rin to. Dumating sa point na umiyak ako sa piano. Iniyakan ko yan. Sabi ko, Lord, ba't hindi ko kaya? Hindi ko kaya ko to eh. No? Kulang lang talaga ako sa practice. Kaya practice. Hanggang madaling yung 3 hours na practice, kulang pa sa akin yan. Diba, ang advice, 10 to 15 minutes lang. Pero pag mahal mo talaga ang pagpapiano, hindi lang 10 to 15 minutes. Ako, maabot pa ako ng 2 hours, 3 hours, hating araw. Tapos minsan, pag tulog na yung iba, ang ginagawa ko, natutugtog pa rin ako, pero walang tunog. Ini-imagine ko lang, para lang bamasana yung kamay. Kaya yung pagdududa ng diablo yung pagtatanim ng diablo sa akin ng pagdududa wala, hindi ka na matututo. Nawala lahat ng iyon. Amen?
Sabi nga ng Biblia, ang pinanghawakan ko doon is yung Philippians 4:13. Ano nakasulat doon? I can do all things through Christ which strengtheneth me. Sinabi doon, no, I can do all things. Sipin mo yan, lahat ng bagay kaya kong gawin. Pero ang hindi lang natin kayang gawin, yung mamuhay sa kasalanan. Amen? Pero ang ibig sabihin nun is lahat, yung mga ministries, kaya mong gawin yan. Amen? Kaya gawin yan. Sa piano, mga boys, kaya nyo gawin yan. Kung nakaya ko nga na mas matagal ako ng practice, kayo pa kaya. Amen? Amen? Ganon din sa song offering mo. Kala nyo, ganyan-ganyan lang yung song offering natin? Huwag kayong mag-alala. Magulat na tayo, magkakaroon tayo ng choir. Amen? Mangyayari ba yan? Amen. Pero pag nagda-doubt ka, sa isip mo, hindi pastor, hindi na mangyayari yan. Eh, yung boses ko, pastor, sintonado. Garal-garal nga ang boses ko, pastor. Nagdududa ka kasi. Amen? Di ba? Kaya kayo, dito kumakanta kayo, huwag kayong magduda sa boses nyo. Isipin nyo, magaling ako kumanta. Di ba? Think positive. Amen? Kaya pag nakita ng Diyos yung dedikasyon mo sa song offering, pagagandahin ng Diyos yung ating mga boses. Amen? O tignan nyo naman yung mga magagandang boses. Asan sila? Kung maganda ang boses nyo, asan kaya kayo ngayon? Sige nga. Baka mamaya sumali na kayo sa talentadong Pinoy. Di ba? Karamihang magagaling kumanta, magagandang boses, nasaan sila? Nandun sa sanlibutan. Ginagamit nila para pagkakitaan nila yung mga talento na ibinigay ng Diyos sa kanila. Pero sino-sino yung mga nasa church? Sino-sino yung mga nasa simbahan? Di ba? Hindi nyo ba napansin yun? Pagdating sa sanlibutan, nandun lahat ng mga talent. Pagdating sa simbahan, di ba? Pero huwag kayong mag-alala, amen? Gagawin lahat ng Diablo, wala na yan. Hindi nagaganda yung song offering nyo. Ano hindi gaganda? Basta pag pinagamit mo sa Diyos, maganda yan, amen? Maganda yan. Huwag kayong magkaroon ng doubt sa isip natin na wala yata, hindi yata ako magagamit. Pangit yung boses ko. Hindi ako magaling. No, walang magaling sa atin. Amen? Ang Diyos lang ang magaling. Bakit ako? Magaling ba ako? Hindi. Yan sinabi sa preaching noong nakaraang Sunday, di ba? Sabi ni Paul, enabled me. Tama? Pag sinabing enabled me, hindi kaya ni Paul, pero binigyan siya ng lakas ng Diyos para makaya niya. Amen? May problema din si Paul, di ba? Yung sakit niya nga, di ba? 3 times a day nga siya nagpe-pray, eh. Base sa mga scholars, sakit sa mata yung problema ni Paul. Pero God enabled him. Amen? So same din dito sa mga ministries. Huwag ka nang mag-doubt. Just think positive. Amen? Kahit saan. Yung lote natin, huwag ka mag-doubt. Amen? Tuloy lang sa panalangin. Tuloy lang sa commitment. Huwag mag-doubt. Just think positive. Balang araw makakabili tayo. Amen? Sa anniversary natin, just think positive. No doubt. No doubt. No doubt. Amen? Kaya, pag ikaw nag-doubt, ang next niyan is, sabi ng Biblia, di ba? Sabi sa James, a double-minded man is unstable in all his ways. Pag nagda-doubt tayo sa isip natin, next yan, magdadalawang isip na tayo. Gagawin ko kaya to? Etong ministry na to, gagawin ko kaya? Ay, wag na lang. Kasi baka pangit. No. Basta pag dinesire mo yung ministry na yan, God enable you. Amen? Tutulungan ka ng Diyos. Kaya yung nangyari kay Eva, na ginawa ng serpent sa kanya, nagtanim ng doubts, kaya nalaglag tuloy sa pagkakamali si Eva. Dahil sa doubts. Kaya sa atin mga Kristiyano, ang Diablo ganun pa rin. Magtatanim siya ng mga doubts sa atin. Pero sige lang. Amen? Tuloy lang tayo. Huwag nating entertain yung mga doubts. Just think positive and God will bless us. At tandaan nyo, pagdating sa ministry, hindi hinahanap ng Diyos yung mga magagaling. Sabi nga nila, the best ability is availability.
Maraming tao ngayon na may abilidad kumanta, pero asan sila ngayon? Are they available in the ministry? Hindi. Kung saan sila magpupunta. Amen? Di baling ang boses natin ay hindi naman ganun kagandaan. Ang mahalaga, available ka, then God will use you. Amen? Hindi hinahanap nandito ng Diyos. Sino magaling magpiano, sino magaling kumanta, sino magaling sa mga ganitong ministry. Hindi yun ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos, available ka ba? Amen? Available ka ba? Then kung pinakita mo sa Lord, I am available for your ministry, then God will use you. Amen? Amen ba? Kasi hindi ka tulog na, baka yung ulo niya maano. Isandal kasi yung leeg baba. Stiff neck yan pagkagising. Yan. Si Angelo. Diyan pa naman nakaupo si Jobit ba yun? Huwag ka matulog ha. Jobit di ba nung nakatulog na nangyari? Si Jobit ba yan? Bagsak ko una ito, no? Kala ko nung mangyari sa kanya eh. Ha? Kaya mga kapatid, yung mga doubts. Amen? Kaya beware of the serpent. Why? The serpent can lead us to doubts. Then pangalawa, the serpent can lead us to dangers. Tatlong D ito eh. Tatlong D. Doubts and then dangers. Mag-ingat tayo sa serpent, kay Satan, sa Diablo. Kasi pangalawa, kaya niya tayong i-lead. Ano yung dangers? Kapahamakan. Tingnan nyo sa verse, balik tayo sa Genesis chapter 3. Pastor, asan yung dangers dito? Asan yung panganib dito? Okay? Tingnan nyo sa verse 5. So sabi ng Diablo, hindi. Pag kinain nyo nga yan, ang totoo nga yan, magiging Diyos din kayo, mabubuksan ang inyong mga kaisipan. Pero pagdating sa verse 6, and when the woman saw that the tree was good for food, nung nakita ni Eva yung puno, and when the woman saw, unang mapapansin nyo dito yung vision ng taong ito. Amen? Yung vision niya. Okay? Yung vision niya. Nakita niya yung pagkain na yun na mabuti, pwedeng gawing pagkain. Pero ang instruction ng Diyos, di ba, wag kainin. Okay? Pero nakita dito, verse 6, and when the woman saw. So, yung pinapakita dito, yung vision, yung paningin ng babae ni Eva, na akala niya, pwede ito, tama ito. So, anong lesson doon? Makikita natin, hindi lahat ng nakikita natin sa tingin natin mabuti ay pwede na. Amen? 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 Hindi lahat ng nakikita natin na okay to, pwede to, is okay na talaga yun. Amen? Kaya nga, lagi kong sinasabi sa inyo, bawat plano, kung meron kayong mga vision, pangarap, na tinitignan for the future, okay, wag nyo lang iturong yan na sa inyo lang na okay to, pwede to. Ang gawin nyo, ipanalangin nyo talaga. Amen? Ano mang plano natin, kahit saan, ano mang mga plano nyo sa buhay nyo, okay, in the future, lagi nyo ipag-pray yan, isanggunin nyo sa Diyos. Eto si Eva, hindi man siya nagsangguni sa kanyang asawa, hindi ko alam kung nasan ba si dito, si Adan dito. Baka naglaro ng basketball siguro si Adan dito, no? Hindi sila magkasama eh. Kasi kung magkasama sila, sasabihin nila din, huwag mong kainin yan. Pinagbawal ng Diyos yan. Asan kaya, si Adan? Noong time na to, baka tulog, baka nag-igib, di ba? Hindi natin masabi. Di ba? Kaya mga kapatid, yung nakita ng babae, nakakala niya pwede na, hindi pala sa mata ng Diyos. So, ang ibig sabihin nito mga kapatid mag-ingat din tayo sa ating mga nakikita, sa ating mga tinitignan. Lalo na sa panahon sa social medias, pag kayo nag-scroll dyan, grabe ang kasalanan. Amen? Grabe ang kasalanan. Kaya sabi ng kanta, di ba? Be careful, little eyes, what you see. Amen? Ingat tayo kung ano yung mga... di ba nakalagay yan sa 1 John 2:15? Love not the world, neither the things that are in the world.
If any man love the world, the love of the Father is not in him. Verse 16, ang sabi doon, ano yan? Yung mga bagay na nasa sanlibutan, ano yung number 1 doon? Lust of the eyes, pita ng mata. Yung mga gustong panoorin ngayon ng tao. Diba? Lahat ng nasa kamunduhan niya ng karamihang gusto ng taong panoorin. Diba? Alam nyo ba ang pinaka most view sa panahon natin ngayon? Alam nyo ba kung ano? Yung pinaka talagang pinapanood ng karamihan sa buong mundo, alam nyo ba kung ano? Pornography. Pornography. Yan ang, base sa statistics, yan ang pinaka most view ngayon. Isipin nyo yan, no? Kaya tayo dito, bilang Kristiyano, as a pastor, talagang mahigpit tayo sa ganyan, ha? Mag-ingat tayo sa kung ano yung pinapanood natin. Ha? I-check natin maigi kung ano yun. Diba? Lalo ngayon, malakas na ang internet ngayon. Tama? Isang click mo lang, oh, isang type mo lang, andyan na lahat. Dati, sinesensor pa yan. Dati, maraming pinagbabawalan pa sa mga social medias yung mga ganyan. Pero ngayon, lantaran na po yan. I-search mo lang sa, sa website, yan na yun, lalabas na yun. Ganyan kalupit ang sanlibutan natin. Pero sa ating mga Kristiyano, paalala, be careful, amen? Ingat tayo. Kasi baka magaya tayo kay Adan na akala natin mabuti yan. Nakita natin sa paningin natin. Hindi lahat na maganda sa paningin natin ay pwede na. Okay? Hindi lahat na nakikita natin, ha? Boys, hindi lahat na nakikita, ay maganda yan. Pwede na yan. Diba? Sa mga girls, uy, guwapo siya. Sige nga, sagutin ko na. Hindi lahat. Amen? Amen. Anong verse na tayo? Tingnan nyo sa verse 6. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was, ano sabi? It was pleasant to the eyes. Grabe, no? Kaaya-aya sa mga mata. And a tree to be desired to make one wise. She took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her. And he did eat, mga kapatid. Kaya ang dyablo, pinunta sila sa kapahamakan. Maraming panganib sa panahon natin, mga kapatid. Doktrina, sa kamunduhan, puro panganib. May mga maling doktrina, puro panganib ang dala. Kaya ano gagawin natin? Imbis na tumingin tayo sa mga ganun, tumingin tayo sa Diyos. Amen? Sabi ng Biblia sa Proverbs 3, 5, and 6, ano doon? Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Mapanganib ang panahon natin ngayon. At sabi din sa 1 Timothy 3:1, tignan natin. 1 Timothy chapter 3, verse 1. 1 Timothy chapter, ano sinabi ko? 2 Timothy chapter 3 verse 1. Sabi niya, no? This know also that in the last days, ito yung dangers, perilous times shall come. Kaya ngayon, we are in the perilous times. Amen? Mapanganib na ang panahon ngayon. Tapos pagdating sa verse 2, men shall be lovers of their own selves. Yan, pag inisa-isa nyo yan, nandiyan yung iba't ibang uri ng kasalanan. At makikita natin ngayon yan sa sanlibutan. Nangyayari talaga yan. Dito sa lugar lang natin eh. Pag tinignan mo yung mga ganitong uri ng kasalanan, nakikita natin dito sa lugar natin yan. Amen? Kaya mag-ingat tayo. Kasi baka ilid na tayo ng dyablo sa panganib. Amen? Sa danger. And then last, ano yung number 1? The serpent can lead us to doubts. The serpent can lead us to dangers. And then ito yung last. Beware of the serpent. Why? The serpent can lead us to damages. Bukod sa dangers, pag kumagat ka sa panganib, ang last mangyayari sa atin, damage yan. Damages. Pastor, asan yung pagka-damage ni
Eva at ni Adan dyan. Balik tayo sa chapter 3. Genesis chapter 3. Verse 14, ito na, nung kinain na nila yon, yung pinagbawal ng Diyos, nahiya na sila, nagtago nga sila eh. Kasi nalaman nila, nahubad sila. That time, inosente talaga ang tao. Amen? Wala silang kasalanan, wala silang alam sa ganyan, mga kasalanan. Pero nung kinain nila yung pinagbawal ng Diyos, namulat sila. Okay? Pero magtatanong siguro yung isip natin, Pastor, bakit inalaw ng Diyos? Bakit inalaw na kainin? Bakit hinayaan ng Diyos na yung puno nasa hardin at inalaw niya, nandun yung ahas, tapos ganun. Bakit, Pastor? Hindi natin masasagot yan. Sabi ng Biblia, secret things belongs unto God. Kung gusto mo ng kasagutan sa tanong mo na ganyan, tanungin mo na lang sa Diyos pag nasa langit ka na. Amen? Hindi ko rin masasagot yan eh. Na bakit inalaw, bakit ganyan. Everything has a purpose. Amen? Bawat pangyayari sa buhay natin, may purpose yan. Bakit inalaw ng Diyos na ganito? Sa buhay nyo, parang magtataka kayo, bakit inalaw ng Diyos sa buhay ko na ganito? May purpose dyan ng Diyos. Nakalaunan, malalaman mo na lang, kaya pala nangyari sa akin to. Kasi may purpose pala ang Diyos. Amen? Amen. Everything has a purpose. Kaya yung nangyari sa kanila dito, may purpose po yan, okay? Pero ang nakakalungkot dito mga kapatid, nadaya sila ng kalaban. Amen? Nadaya sila ng kalaban. So the serpent can lead us to damages. Sila natin sa verse 14. Ito na yung damage. And the Lord said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle. May curse na. And above every beast of the field, upon thy belly shalt thou go, and thus shalt thou eat all the days of thy life. Take note yung sinabi dyan na, upon thy belly shalt thou go. Sa pamamagitan ng iyong tiyan, ikaw ay maglalakad. Kaya tingnan nyo naman yung mga ahas ngayon. Tingnan nyo yung mga ahas ngayon. Diba? Paano sila maglakad? Sa pamamagitan ng tiyan. Hindi ko lang, sabi nila, ang ahas daw. Yan daw ang pinakamagandang hayop na nabubuhay dati. Pero nung sinumpa siya ng Diyos, hindi ko alam kung ang serpent ba ay may paa, may kamay. Imagine nyo na lang. Imagine nyo. Ang ahas may kamay, may paa. Ano kaya? Parang ano, no? Parang alibot. Alam niyo yung alibot? Ha? Yung dumadaan bigla. Parang gano'n ang itsura, no? At sabi nila, ang ahas daw, nakakatayo yan eh. No? Pero nung nagkasala na siya, yung ahas, sabi, ang curse sa kanya sa pamamagitan ng iyong tiyan, ikaw ay maglalakad. So anong damage dito, Pastor, yung curse? Ngayon, ano yung curse kay Eva? Tignan nyo kay Eva. Sa verse 16, unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. So ano ang curse dito? In sorrow thou shalt bring forth children. Sa panganganak ito, di ba? Pag nanganak ang babae, nandun yung sakit. Tama? Yan ang curse. Sabi nila ngayon, Pastor, may cesarean na eh. May CS na eh. Yung mga kapatid, ang nakakalungkot dito yung curse. Amen? Ngayon, anong curse sa lalaki? Yan ang yung curse sa lalaki, sa tatay. Verse 17, and unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake. In sorrow thou shalt eat of it all the days of thy life. Thorns and also thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. Ito na. In the sweat of thy face shalt thou eat bread. Ibig sabihin, kailangan nang magtrabaho para makakain. Dati provided na lahat. Pero hanggang ngayon, pinapractice natin yan. Amen? Na para makakain, kailangan magtrabaho. Sa kanya pamilya natin, bakit kayo nakakakain? Bakit tayo nakakakain? Ha? Ibig sabihin, sa miyembro ng pamilya, kaya tayo nakakakain, merong nagtatrabaho dyan.
Amen? Amen. Sa pamilya nyo, mostly tatay, minsan nanay, minsan mga anak. Pero ang point natin dyan, kaya nakakakain, may nagtatrabaho. Amen? So yun yung curse. Na ibig sabihin dati, provided talaga lahat. Hindi natin problema. Yung pagkain. Kaya nga imagine nyo paano kaya kung hindi nahulog sa kasalanan si Eva at si Adan, ano kaya ang mundo natin ngayon? Buhay kaya tayo ngayon? Sino kayo makakasagot? Ano sa tingin nyo? Buhay kaya tayo kung... Buhay kaya tayo kung hindi nagkasala si Eva at si Adan? Kasi pag hindi nagkasala si Eva at si Adan, walang kamatayan. Tama? At kung magkakaanak man sila ng marami, walang mamamatay. So sobrang dami. Sobrang dami ng tao. At kung mabuhay man tayo, inosente tayo lahat. Hindi natin alam yung kasalanan. Di ba? Pero dahil nagkasala si Eva at si Adan, sabi ng Biblia sa Romans 5:12, dahil sa iisang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. At dahil doon, naipasa sa tao, at ang tao ay mamamatay, dahil yun ang kabayaran ng kasalanan. Nakalagay yan sa Romans 5:12. Damage, no? At hindi ng pagka-damage. Hindi lang, ano yung mga damage dito, Pastor? Physical damage. May physical na pagka-damage. Ano yun? Kailangan na magtrabaho para makakain. Yung nanay, talagang magdadalang tao siya. Nandun yung sakit, nandun yung hirap. Okay? Not only physical damage, emotional damage. Kaya pag ang isang Kristiyano ay mahulog sa patibong ng kalaban at bumagsak sa kasalanan, tingnan nyo ang mangyayari dito I-analyze yung maigi. Gusto kong makita nyo. Ang kasalanan po ay para yung domino. Alam nyo ang domino? Di ba merong domino yung... Ano yan? Tama? Yung pila-pila sila, tama? Pag pinanood nyo sa YouTube yan, sa Facebook, yung ibang gaganda ng style, di ba? Pag tinulak yung isa, ano nangyari? Sunod-sunod na yan. Alam nyo ba ang epekto ng kasalanan? Para yung domino effect. Lahat yan. Yung dito kay Eva, nung siya ay nagkasala, tapos pati yung kanyang asawa, may domino effect bang nangyari? Yes. Hanggang ngayon, ramdam natin yan. Hanggang ngayon, nagsasuffer tayo. Bakit? Sabi ng Biblia sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala. At sabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hanggang ngayon, ramdam natin yung ginawa, yung pagkabagsak sa kasalanan ni Eva at ni Adan. Bakit? Kasi hanggang ngayon, merong namamatay. At alam nyo ba, isa sa sign na talagang yung epekto ng kasalanan sa atin, isa sa nagdurusa niyan, yung katawan. Kung walang kasalanan, ang katawan natin maaaring immortal. Pero bakit ang kasalanan natin dumarating sa point na nagkakasakit hanggang sa nangihina? Bakit kaya ganon? Yan ang epekto ng kasalanan noon pa at hanggang ngayon. Kaya yan ay darating hanggang sa magkakaroon ng kamatayan, mga kapatid. Tignan niyo yung damage ng kasalanan. Domino effect yan. Emotional damage, physical damage. Nadamay pa yung asawa niya. At ang worst dyan, nadamay din yung anak niya. Sino yung anak niya? Nila? Si Cain at si Abel. Tapos, meron pang na-record na first murder sa Biblia. Sino yung pumatay sa kanila? Si Cain ba yan? Di ba? Nagselos siya, di ba? Nagselos si Cain. Bakit yung kay Abel ay tinanggap ng Diyos yung offering, di ba? Sabi no, bakit may ganun, pastor, na may kamatay, may pagpatay pang nangyari? First murder record sa Biblia. Tapos tuloy-tuloy yung kasalanan hanggang sa nagkaroon pa nga ng di ba? Ng Tower of Babel. Alam niyo yung kwento na yon? Tower of Babel, ang hari na si Nimrod, ang gusto nilang maabot nila yung langit. Kumbaga magkaroon ng one world religion.
Pero pinagsak din ng Diyos yun. Tapos sumunod naman, dumami pa rin ang tao, dumami pa rin ang kasalanan. Lumabas ngayon si Noah. Tama? Pero ano sabi ng Diyos? Nakita ulit ng Diyos yung katigasan ng ulo ng tao, talamak ang kasalanan noon, lalo na ngayon. Amen? Kaya sabi ng Diyos, i-renovate ko ang mundo sa pamamagitan ng baha. Di ba? Tapos, nagkaroon ng baha. Tapos, nandun sila Noah at ang kanyang pamilya. Tapos, nung lumabas sila sa arko, nagkaroon sila ng altar, nagpuri sila sa Diyos, hanggang sa dumami ulit yung tao hanggang ngayon, tignan nyo naman. Kaya dati, nung after ng baha, ano yung pangako ng Diyos na kailanman hindi niya na buburahin ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha? Ano yung pangako niya? Yung rainbow. Kaya pag kayo nakakita ng rainbow, di ba masaya na may rainbow? Nakakatuwa. Yes, may rainbow. Ang ganda naman. Very colorful. Ngayon, ang rainbow, sinasalaulan na eh. Ang rainbow, brand na ng LGBT, di ba? Ganyan ang ano eh. Pero alam nyo ba ang rainbow? Once na makakita kayo niyan, kung sa inyo masaya, pero sa Diyos, ibig sabihin yan, nagpapaalala yan sa Diyos na hindi niya na dapat gunawin ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha. Kaya alam nyo ba, every time na may rainbow, para sa atin masaya, very colorful. Pero ang ibig sabihin niyan, galit na ang Diyos. Lumalabas lang yun kasi gustong pigilan ang Diyos na gunawin ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha. Amen? Amen. Ganun ang rainbow. Kaya tignan nyo ngayon, grabe ang kasalanan mga kapatid. Yung damage, domino effect. O ngayon, tapos na tayo sa pamilya ni Eva at ni Adan. Sa atin naman, sa ating mga pamilya, mag-ingat tayo sa serpent. Amen? Kasi sa pamilya natin, baka biglang pasukin niya ng kalaban. At once na yung leader sa pamilya ay bumagsak sa kasalanan, damay-damay po yan. Amen? Hindi lang emotional damage yan, maaring pati physical damage, mga kapatid. Saan nag-umpisa yan? Sa kasalanan. Amen? Matalino ang kalaban natin. Pero huwag kayong mag-alala. Mas matalino ang Diyos natin. Amen? Mas matalino ang Diyos. Grabe ang diablo ngayon, sumira ng pamilya. Lahat gagawin niya para sirain ang pamilya. Konting puwang lang, konting makita lang siyang mali, papasukin niya ng kalaban. Kaya always pray for your family. Amen? Sa tahanan niyo, yung pamilya niyo, pray. Pag-pray niyo, mga kapatid niyo, mga magulang natin, kamag-anak, at we as a church, pag-pray natin ang bawat isa. Amen? Kasi once na may magkasala, domino effect yan. Okay lang sana ang aani ng bunga ng kasalanan kung sino lang ang nagkasala. Pero ang worst dyan, baka pati yung anak, maani niya ang kasalanan. Nangyari ba yun sa Bible? May nangyaring ganyan na sa Biblia. Nung si Noah ay nakatulog, di ba may 3 siyang anak? Si Shem, Ham, Japhet. Tama? Tapos, nakatulog si Noah dahil sa kalasingan. Naalala niyo yung kwento na yun? Tapos, ano ginawa niya? Sino ba yun? Yung nagtalokbong, takip? Sino ba yun, mami? Yung nagtakip ng kumot, si Ham, di ba? Si Ham tsaka kasama siya no. Tapos patalikod nilang, basahin niyo sa Biblia sa Genesis, patalikod nilang tinakpan ng kumot yung tatay nila. Dapat hindi makita yung kahubaran kasi lasing eh. Pero si Ham tumingin. Kaya nagkasala si Ham noon. Tumingin siya eh. Kaya kay Ham, alam nyo ba, doon nag-umpisa yung mga kabaklaan sa lahi ni Ham. Tumingin siya. Nagkasala siya kasi bubad yung tatay niya, tinignan niya eh. Tapos nung nagising si Noah,
Alam niyo yung nangyari, may tumingin sa kanya at nagkasala. Nagalit siya doon kay Ham. Pero alam niyo ba kung sino yung sinumpa niya? Sino? Sabi ni Noah, curse be unto Canaan. Sino si Kanaan? Anak ba yun? Sino si Kanaan? Anak ni Ham. Nung nagkasala si Ham kay Noah, hindi sinumpa ni Noah yung tatay. Ang sinumpa ni Noah yung anak. Kita nyo yung domino effect ng kasalanan. Ang sumpa nandun sa anak. Malay ba ng anak? Baka kasing laki lang yun ni Angelo na naglalaro ng Jolene nung time na yun. Naglalaro siguro ng Pogs yun, no? Walang kamuang-muang. Pero nasa kanya na yung sumpa. Samantalang dapat sa tatay, di ba? Kay Ham. Kaya ganyan kalupit ang kasalanan, mga kapatid. Kaya, ano rin sa atin yan, mga magulang? Lesson din sa atin yan. Na hanggat maaari, kailangan ayusin ko yung sarili ko, ayusin ko yung buhay spiritual ko, kasi pag ako namuhay sa kasalanan, maaring hindi ako mag-suffer, maaring ang magsasuffer yung magiging anak ko, yung anak ko. At kapag yung anak natin na nag-suffer, anong pakiramdam? Ang pinakamasakit kaya ay yung emosyon. Tama? Makita mo nga lang yung anak mo may sakit, grabe na eh. Lalo pa kaya pag pinapalo na siya ng Diyos. Hindi dahil sa nagawa niyang kasalanan, dahil sa nagawa nating kasalanan bilang mga magulang. Kaya yung epekto ng kasalanan, ha? Amen? Beware of the serpent. Amen? Amen? Kaya ako, bilang pastor, takot ako sa ganyang ano. Kaya bilang pastor, I need to stand at what is right. Kailangan mamuhay talaga ng kabanalan. Kasi once na gumawa ko ng kasalanan, maaring ang mag-aani ng kasalanan ko ay yung anak ko. Masakit para sa akin. Kaya tayo, lesson niya na kailangan ayusin ko talaga yung buhay ko. Amen? Maglingkod talaga ako ng matapat sa Diyos. Para yung epekto ng blessing, di ba? Yun ang maganda. Kaysa naman epekto ng kasalanan. Amen? Tayong lahat ay tumayo, tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mensahe na amin pong narinig. Salamat, Lord, sa paalala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang lahat nakapikit